Kaya po mga minamahal, narito po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pumbalang gawain. Ito po ang pagkikinig ng salita nating pinakamamalapang Isus. Kaya nangyayang ko po kayong tumayo bilang pagbigay galang salita nating pinakamamalapang Isus. Nadadali po natin mga aral ang ating beloved preacher, beloved Joey Manzera. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Isus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brother Paul Manzano. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Anoint your message of salvation through the fruitful prayers of our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. Bless us all in the name of Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, the highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect, and we will always remember and cherish the blessed teachings and preachings of our dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, and our dearly beloved and Honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeda. To all the beloved Almeda family, amen. Praise the Lord. To our beloved preachers, beloved brethren, our beloved visitors, welcome to the royal family of God. From the book of John, chapter 8, verse 32, Juan, Kabanatang 8, talatang 32. The Gospel of John, chapter 8, verse 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Juan Kapitulo 8, versikulo 32. At yung makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Praise the Lord. Ngayong araw na to, Independence Day. Araw ng kalayaan. Ang tanong, totoo ba na ang lahat ng tao ay lumaya ang Pilipinas? Ngunit, totoo, hindi lahat ay anak ng Diyos. Tayo nilalang ng Diyos. Ngunit, kami na ang magdideklara ng katotohanan. Lahat ng mga matapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito sa tunay na banal na gawain, totoo po, nakilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpalaya sa atin. Karamdaman, pinagaling tayo. Walang gamot yon, pananampalataya. Lahat ng mga kasamaan, inalis pa ng ating dakilang Diyos. Sa ating kahirapan, may mga pagsubok, nariyan siya, umaagapay sa atin at pangako niya, nararanasan natin, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Yan ang katotohanan. Tunay tayong pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati alipin tayo ng kasalanan, ngayon, tayo po ay alipin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala nang puwang ang kaaway. Dahil ikaw mismo, idideklara mo, ako ay tunay na born again. 1 Peter chapter 2, verse 23. Amen. The first book of Peter, chapter 1, verse 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 1, ang talatay 23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Amen. Amen. Praise the Lord. Ipinanganak na tayong muli. Pag sinabing born again, totoong gawing tunay, baka minamahal ko, dito mo lang masumpungan, magtataka, yung iba, paano mga nagbago yung mga taong yan? Totoo po kasi, ang kalayaan na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Sa magitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Kung ang sino man ang nakay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Amen? Lahat ng mga merong tunay na gawain ang Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal ko, ipinapangaral sa kulungan ang ating mga kababayan doon galing sa iba't ibang sekta at denominasyon. Ngunit nung makarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, sa magitan ng katunay na katuruan, isa-isa silang pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami rito, galing sa mga kulungan ngayon, dala-dala na Biblia. Samantalang ngayon, mga kinikilalang tao, mga minamahal ko, ano nagaganap? Sila ngayon ang isa-isang kinukulong, mga minamahal ko. Kaya nasa huling panahon na tayo na napakabait ng ating dakilang Diyos, ang salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi sa atin. Huwag lang tayong bibitaw. Dahil ang salita ng Diyos na ipinangaral ng propeta ng Diyos, totoo po, may kapangyarihan Kapangyarihan upang baguhin ka. Kapangyarihan upang gumaling ang iyong karamdaman. Kapangyarihan upang mapawi ang iyong kahirapan. Dumating man ang pagsubok, ang isisigaw mo, praise the Lord pa rin. Dahil bahagi yan ng paglilingkod natin upang lalo tayong tumatag. Dahil sa panahon natin, ang bawat isa sa atin, alam natin yun. Dati yung gusto natin, yun ang gagawin natin, kahit maling lakad. Pero ngayon, mga minamahal ko, merong daan tayong tinatahak. Ito yung tunay na daan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na yon ang ating ginagawa noon na malinlakad. Ngayon, tunay na daan, lumalakad sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mula po sa awit 119, 45 at 101. The book of Psalm, chapter 119, verse 45. And I will walk at liberty, for I seek thy precepts. Verse 101. I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word. Dito po sa mga awit 119, versikulo 45, talon sa 101. At lalakad ako sa kalayaan, sapagkat aking hinanap ang iyong mga tuntunin. Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa galang atin, hindi natin kaya na sundin ang kalooban ng Diyos. Ngunit somebody has prayed for us. Nagayuno, nanalangin, mga minamahal ko, upang ang tao po ay mailapit sa ating pinakamamahal na Panginoon at hindi na gumawa ng kasalanan. Dati umiiyak sa kapighatian, ngayon umiiyak. Mahal na Panginoon, maraming salamat at pinili mo kami. Tinawag mo kami. Kaya sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko, huwag na tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan. Mga minamahal ko, we are on the last days. Kaya nga, yung mga pagyanig na nagaganap, mga minamahal ko, ipinahintulot na ng Diyos upang gisingin ang maraming tao na kailangan nyo ang bawat isa na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya marapat lang, lalakad tayo, lalakad ako sa kalayaan. Kalayaan upang gumawa ng mabuti. Sapagkat aking hinahanap ang iyong mga tuntunin. Amen? Praise the Lord. Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masasamang lakad upang masunod ang salita mo. Amen. Praise the Lord. Natuto tayong magpakumbaba. Alam natin ang pagpapakumbaba, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Naging matalino tayo, mga minamahal ko. Hindi tayo mangmang. Mangmang tayo dati dahil naligaw tayo sa maling turo. Naligaw tayo sa maling doktrina. Pero ngayon, tumpak ang ating nilalakaran. Kaya minsan, huwag magtampo yung iba. Talagang may palo. Kasi anak ka ng Diyos eh.
Pag may mali, maramdaman mo yan eh. Kaya ang laging inahihabilin, ipinapangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord, dumating man ang pagsubok, i-search natin ang ating mga sarili. Magsumamo sa ating mahal na Panginoon. Kung kinakailangan mag-ayuno upang mahabag ang Diyos sa atin. At totoo po, lagi tayo nagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa huling panahon na ito, mga minamahal ko, kinahabagan na nga tayo ng ating mahal na Panginoon. Kailangang iharap natin ang ating mga sarili. Take my life a living sacrifice. Yan ang dapat nasa puso't isipan natin. Gamitin tayo sa huling panahon na ito. Yan ang alam natin. Hindi tayo pwedeng magmaang-maangan na malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sayang ang paglilingkod natin kung maiwan tayo, mga minamahal ko. From the book of Romans, chapter 12, verse 1 and 2. Amen. The book of Romans, chapter 12, verses 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dito po sa Aklat ng mga Taga-Roma, Kapitulo 12, ang talatay 1 at 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Paninindigan po natin na we are saints of God. Dati sinners tayo. Pero ngayon, mga minamahal ko, pag sinabing liwanag, tatayuan mo yan, hindi pwedeng aantap-antap. Ang kadiliman ngayon ay grabe na, mga minamahal ko. Tingnan nyo, doon sa dako ng naganap ang lindol. Mga minamahal, nakapila na sa kalsada, nanghihingi ng ayuda, nanghihingi ng pagkain, tubig, mga minamahal ko. Pero hindi ganon ang itinuro ng ating dearly beloved parents in the Lord sa bawat mananampalataya. Pag may pagsubok, nagpupuri, nananalangin, nag-aayuno, mga minamahal ko, hindi nakaganon ang kamay, bagkos itinataas ang kamay, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, pagpalain mo kami, iligtas mo kami sa gaganapang ito. So, maya-maya may mga kumakatok na. Narito na po ang blessing para sa inyo. Totoo po ang sinabi ni Haring David na walang Kristiyano na nanghihingi ng limos. Bagkos humihingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang nais ng Diyos, ipinamamanhig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. All things work together for good. Dumating yung walang makain, tinuturuan tayong mag-ayuno, mga minamahal ko. Dahil, totoo po, ipinakita na ng ating dearly beloved parents in the Lord. Kung anong puno, siya rin ang bunga. Kaya pag may pagsubok, magpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. At totoo po, perfect example ating dearly beloved pastor. Minsan, gusto niya nang mag-break, nagugutom siya. Puri siya. Wala imposible sa Diyos. May yung pusa, may dalang pagkain. Luto na talaga. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord. Ang ating minamahal na mga kapatiran, mga minamahal ko, totoo po, during the ondoy, mga ating mahal na kapatid,
wala na talaga. Ang lalim nung kung saan-saan na siya dumadaan sa mga kable ng kuryente. By faith, pagod na pagod. Sabi niya, mahal na Panginoon, walang makain ang pamilya ko. Ako kaya ko pa, kaya lang yung pamilya kong iniwan sa bahay. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Salamat sa Diyos, ligtas sila. May styrofoam siya nakita, lulutang-lutang. Nung yun pa ang nakatulong sa kanya upang hindi siya mahirapang lumangoy. Nung nasa malapit na siya sa pampang, binuksan niya yung styrofoam, ay puro pagkain pala ang laman. Uwi-uwi niya, mga minamahal, sa oras ng kagipitan, may pasalubong ka pa sa iyong pamilya, hindi ba tayo? Sino hindi maglilingkod sa Diyos? Kaya huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-ayang lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang nais ng Diyos, yung mapaluguran natin siya. Kaya nga mga minamahal, patuloy ang ating pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tanungin mo, yung matatapat na Kristiyano, age doesn't matter. 82 years old na si Mami. Mga minamahal ko, hindi uma-absent. Tingnan mo ang kalakasan niya. Mga minamahal ko, palagay ko kahit abutin pa ng 100 years ang kanyang edad, at least may ayuda siyang 1 milyon. Amen? Patuloy siyang magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinatunayan na ang mabuti ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos at ito'y kaaya-aya. Haharap tayo sa dakilang Diyos. Tayo mismo, ikaw at ako, alam mo ang kalalagyan mo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Alam mo kung ikaw ay nagkukulang. Alam mo kung ikaw ay minsan may kahinaan. Humingi ka ng lakas sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo aayon anuman mangyari sa sanlibutan ito. Bagkos, narito tayo nagkakaisa upang purihin ang makapangyarihang Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Sa ating huling talata, mga minal, hindi na tayo hakatulan. Wala nang kaparusahan. Bagkus ang kaligtasang ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating huling talata, Romans chapter 8, verse 1 and 2. Amen. The book of Romans chapter 8, verses 1 and 2. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 1 at 2. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na hindi lumalakad sa lamang kundi sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. Amen. Praise the Lord. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Mga minamahal ko. Hallelujah. Ngayon ay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus na hindi lumalakad ayon sa laman, datapwat lumalakad ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus, pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. What a day that will be. Doon tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kung pinagtitiisan natin ang mundo natin, sabi ng mga scientists, sabi ng mga tatalino, pwedeng dumating ang 8.2 na earthquake. Ang sabi ng ating dearly beloved pastor, kahit anong intensity pa yan, dumating na intensity 10, wala tayong kinatatakutan dahil mas malakas
ang intensity ng ating paglilingkod, ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kaya wala tayong katatakutan. Isa lang mga kapatid ko, upang tayo lubos na palayain ng ating mahal na Panginoon. Upang sa huling panahon, wala nang bibitaw, mga minamahal ko. Nakakatakot ang malaglag ka pa sa Diyos na buhay. Yamang alam mo, alam nating lahat, nasa pinakamalapit na panahon na, kukunin na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yamang pinalaya tayo, gamitin natin ang kalayaang ito upang ang marami pang tao ay mapalaya sa kanilang mga kasalanan at sama-sama tayong magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya't sa unang talata na ating nabasa, pagsigawan natin. Ipaalam natin, ipatutuo natin, nakilala natin ang katotohanan na nagpalaya sa atin. Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through the mighty name of our dear Jesus. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus habang inaanyayan po natin ang mga bisita, mga baguhan, mga ating live webcast viewers. Ngayon po, ang oras ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Aking ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Louie Angeles.